Kasabay nga po mga idol ng pagkapanalo ng Golden State Warriors laban sa Portland Trail Blazers, meron nga pong first time na nangyari dito kay Stephen Curry. Yan naman ang ating unang aalamin ngayon na susundan ko na rin ang balitang undefeated pa rin naman nga po sa home court ang Boston Celtics. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang balitang nagsalita na si LeBron James sa usap-usapang trade at ang naibalitang trade package ng Lakers para kay Klay Thompson. Kaya mga idol, tara! Matagumpay nga po mga idol na nakuha ng Golden State Warriors ang panalo sa kanilang game ngayong araw kontra sa Portland Trail Blazers 118-114 kahit muntikan pa silang matalo kahit man sobrang nag-struggle dito si Stephen Curry na nagtala lamang ng 7 points, 2 rebounds, 8 assists sa kanyang 0 out of 8 sa 3-point line. Yes mga idol, wala man lang nga po siyang naipasok sa kanya mga binitawang ditong 3-point shots. Kaya eto nga ang kauna-unahang beses na hindi siya nakapagtala sa kahit anumang laro nila sa 3-point shots na nakalipas na 268 na magkakasunod na laro. Kaya kita nga po ninyo kung gaano talaga nahirapan si Curry sa pangalawang game ng kanilang back-to-back. Pero sa kabila nga po niya nakuha para naman nga po nila ang mahalagang panalo. Salamat sa pag-step up sa wakas ng kanyang mga kakampi na sina Klay Thompson na merong 28 points, Andrew Wiggins 25 points, 7 rebounds. At sa pagkapanalo nga po ng Warriors ngayong araw, 12 wins na nga sila na may kasamang 14 losses sa kanilang record bilang 11th seed sa Western Conference. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang pag-uusapan sa balitang undefeated pa rin naman sa home court ang Boston Celtics. Pinapagpatuloy pa rin naman nga talaga ng Boston ang napaka-dominante nilang kampanya ngayong season. Gayong tinalo lang naman nga po nila ngayong araw ng walang kahirap-hirap ang isa sa mga pinakamalalakas nga daw na kupunan ngayong taon na Orlando Magic sa score na 114-97 sa pagtatala lahat ng kanilang starters ng double digits sa pangunguna ni Jason Tatum 23 points, Jaylen Brown, Kristaps Porzingis. Syempre, dahil nga sa kanilang pagkapanalo, angat na nga sa 20 wins, 5 losses ang kanilang record bilang top 1 sa Eastern Conference. At ang maganda pa nga po dyan, nananatili pa rin naman silang undefeated sa kanilang sariling home court sa pagkakaroon nila dito ng record 14 wins at walang talo na isang napakagandang senyales na maganda ang ipinapakita nilang performance ngayon. Habang dumiretso naman tayo sa ating huling pag-uusapan sa balitang nagsalita na si LeBron at ang naibalitang trade package ng Lakers para kay Klay Thompson. Dahil nga po mga idol sa pagkatalo at pagiging inconsistent na naman ng Lakers sa kanilang mga nakalipas na laro ngayong season, hindi na rin naman ito nagugustuhan pa ng kanilang superstar na si LeBron. Sa katunayan, sinisi pa nga po nito ang pagtatamo ng injury ng kanilang mga players bakit sila natatalo. Kaya upang mapigilan nga po ang kanilang mga pagkatalo at ang pagbagsak nila sa standings, kailangan nga pong may baguhin na ang Lakers sa kanilang second unit. Ibig sabihin, gusto nga po ni LeBron na gumawa ng Lakers ng move sa trade market para mapalakas ang lineup nila. And speaking of trade mga idol, matapos nga po ang ilang araw na pagkakadikit ni Klay Thompson sa Lakers, binulgar na rin naman nga ng isang NBA insider ang posible nilang gamiting trade package para makuha nila ito mula sa Golden State Warriors. At eto nga ay binubuo ni na Christian Wood, Rui Hachimura at ni D'Angelo Russell na makakatapat nga daw sa sweldo ni Klay Thompson sa Golden State Warriors. Pero ang tanong, kung kayo mga idol ang tatanungin, sang-ayon nga ba kayo sa nasabing trade package na ito? I-comment nyo lamang nga sa baba ang inyong opinyon at babasahin natin yan. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayong araw na ito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shout out sa lahat ng solid J-Zone TV na laging nanonood dyan. Maraming salamat mga idol.